Magtitingin dugo pag ganun ko, ako yung nadugo. Mula na ng ating gawain para po sa ating pagbasa ng banal na kasulatan, pwede pong anyayahan kayong tumayo. Super nakakagulat na promosyon sa 2,000 at 25, 50% na diskwento sa Kung meron po kayong banal na kasulatan, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Jeremiah 29:11. Ganito po ang sinasabi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Kung hindi ninyo alam ang plano ninyo, may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ano ang plano niya? Plans to prosper you. Kung gusto nating managana, yan ang plano ng Diyos sa atin. Sino dito ang gustong managana sa lahat ng aspeto, hindi lamang sa pananalapi? No? So, yan ang plano ng Diyos. At ang sabi dito, plans to give you hope. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos. No? And a future. Pag sinabi, and a future, ibig sabihin, napakaganda ng kinabukasan natin. Mga kabataan, mga nanay, mga anak, no? Ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon na maranasan natin ang kasaganaan kung tayo ay committed. Na? Hindi committed. Committed. Pag sinabi natin kitted, ano yun? Makitid ang utak. Committed. Naging makitid ang pag-iisip. No? Pag sinabi natin makitid, hindi na tinatanggap anuman ang nais ng Diyos. So maraming alibay. Kaya instead na committed, naging makitid. Na? So pag makitid, ano yun? Maraming reasons para hindi siya makalapit sa Panginoon. Kapag malayo tayo sa Panginoon, tayo rin ang lugi. Kahit inaabot na tayo ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan, hindi natin matatanggap sapagkat committed. Committed ang utak. Committed ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, maging committed tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. Ngayon nga kung tayo po ay sandaling manalangin, purihin ka o dakilang Ama. Salamat po sa pagkakataon na kami ay muling makapag-worship sa iyo sa hapong ito. Thank you, Lord Jesus, sa magandang panahon. Nawa o Panginoong Diyos, patuloy mong tamnan ang mga puso namin, O Diyos, lalo na ang mga kapatiran ito. O Diyos, maranasan nawa nila, Panginoon, ang iyong plano sa kanilang buhay, hindi lamang sa pansamantalang pagtira namin dito sa lupang ito, kundi yung aming future, Panginoon, yung buhay na nakalaan para sa amin doon sa langit. O Diyos, salamat dahil ang mga kapatid kong ito ay committed, Panginoon, sa kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, na hindi naging sagabal ang anumang mga kalamidad, Panginoon, o anumang mga badya. So, kundi, Panginoon, naging commitment na nila na tuwing hapon ng linggo ay narito sila upang sama-sama kaming magsamba, manalangin, magpuri sa iyo. At sa hapon ito, dakilang Diyos, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kalapastanganan sa iyo. At tunay, Panginoon, na nagpapasalamat kami dahil ikaw ay Diyos na mapagpatawad, puspos ng pag-ibig. Patawarin mo po kanila sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. At sa hapon ito, patuloy namin itinataas sa iyo ang aming mga tinig, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, upang matanggap ka namin ng may kalayaan sa pagsamba namin sa hapon ito. Samahan mo po kami, Panginoon, at huwag mo po kami ihiwalay sa iyong paningin. O Diyos, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, tinatawagan ko na po ang worship team para sa ating worship.
Show me waters he can part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing he can do. Show me mountain he can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters he can part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Fears turn into praise. Shake off despair. I'll sing out your name. A victory dance. I will dance out in faith. Cause just a point and break every chain. All of my fears I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance. I will dance out in faith. Crush disappointment and break every chain. All of my fears I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. Crush disappointment and break every chain. 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 Show me one thing he can do. Show me mountain he can move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters he can part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. My fears I will turn into grace. Shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out in faith. Crush disappointment and break every chain. All of my fears I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out in faith. Crush disappointment and break every chain. All of my fears I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out in faith. Crush disappointment and break every chain.
Meron tayong Diyos na tapat. Meron tayong Diyos na mabuti. At walang imposible sa Kanya, kapatid. Let me encourage you right now. Hindi namin alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero as we are worshiping God and you are acknowledging that He is great, as you are acknowledging that He is faithful, as you are worshiping Him, at patuloy tayong aawit sa Kanya, ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa Kanya. The Bible says that He inhabits the praises of His people. Narito siya ngayon, kapatid. At handa siyang kumilos sa iyong puso, handa siyang kumilos sa iyong buhay ngayon. Hindi bukas, ngayon din. Pagkat ang Diyos ay narito kasama natin ngayon. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, na walang imposible sa ating Diyos. Kaya naman muli pa, itaas natin ang ating mga kamay, purihin natin siya. Amen. Sa gitna ng ating mga kinakaharap na problema, sa gitna ng kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, ito ang ating dapat gawin. Purihin siya at i-acknowledge natin kung sino siya sa buhay natin. Amen. Naniniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Amen. Naniniwala ba kayo na mabuti ang ating Diyos? Bakit? Siguro na patunayan niyo na dati. And let me tell you this, God will continue to be good because He is faithful. Amen. One more time, lift up your hands right now. And just declare, Diyos kang dakila. Ating awitin, Diyos kang dakila. Hallelujah. Come on, sing it out. Diyos kang dakila. Yes, God. Di nagbabago, malalakihan mo. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Nais Ito ko, ang katotohanan. iyong kabutihan. Ang totoo, ang Diyos ay mabuti. Kulang, pagmamahal mo, Ang siyang awit ko. Diyos kang dakila. Diyos ng Hindi ka dakila, nagbabago. di nagbabago. Kalwalhatian mo ang siyang
you, Jesus. Walang hanggan na dapat ba sa buhay ko'y lagi mong lalaan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Inikta sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, nagdakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan at tapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Marino dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Inikta sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, nagdakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw,
Maraming salamat sa ating worship team. Tunay na napakasarap talaga magpuri sa Panginoon. Ang unang inawin nating anything is possible. So lahat ng bagay, pag meron tayong Diyos ay posible. Pag walang Diyos, imposible. Kahit na anong pagsusumikap mo, pag hindi ka nakakonekta sa Diyos, wala rin mangyayari. Na? Tapos sabi, we are, yun daw mga nakatali sa atin, yung mga chain. No? Break the chain. Bini-break ng Diyos yung chain. Yung kahirapan, mga kapatid, hindi galing yun sa Diyos. Ang kahirapan ay isang sumpa. Kaya nga, pag tayo ay lumapit sa Panginoon, lahat ng nakatali sa atin na mga chain ay binibreak ng Diyos. At ang sabi niya, pag sa Diyos tayo, mayroong breakthrough. Breakthrough. Para malampasan natin yung mga nakatali sa atin. Kaya sa hapong ito, purihin ang Panginoon. Dahil sa hapong ito ay magkakaroon tayo ng isang pagpapaliwanag, pag-aaral ng salita ng Diyos mula sa ating pastor, Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din naman. Okay. So, Ay, ang sarap sa pasimula. Yung tayo ay nag-aawitan. Alam po ninyo yung crowd natin ngayon, natutuwa ako. No? Kung nandito pa si Ayin, yung kanyang girlfriend, marami na tayo. So, hindi po magtatagal, naniniwala ako. At si Ate Noemi, nandito kanina umaga dahil may trabaho yata sa hapon. Kaya nauna. Kung walang trabaho yun, nandito ngayon. So, mas marami tayo. So, ang sarap magpuri sa Diyos, di ba? O, lalo na yung sinabi, ano man daw ang problema natin, ibigay natin kay Lord. No? So, nothing is impossible. No? Pag sa Diyos tayo, walang imposible. Okay, paalaala ko lamang po na ang ating laptop bumigay na po. Actually, ito ay hindi pag-aari ng church. Ito ay pag-aari ni Mrs. Bumigay na po. Hindi na, kita nyo, lumang-luma na yung pinatugtog natin. Kaya, alam ko, God will provide. Ang Diyos po ang magbibigay niya. Tanong na ako sa SM, inaabot po ng the lowest is 60,000. Mayroon naman tag 20, 30 yung mga second hand. Hindi tatagal yun. Kinakailangan talaga yung bago. At sa Diyos walang imposible na, di ba? Yung ating inawit, ibibigay ni Lord yan. Okay, so, ang atin pong, kaya wala tayong PowerPoint kasi bumigay na, hindi na maka-download, walang PowerPoint. Kaya ang atin pong topic sa hapong ito, katulad din ng topic kanina umaga. Kasi para hindi naman ako aral ng aral. Kasi pag ako ay wala ng panahon, lahat ng sermon na aralin ko ay nag-iisa lang ako, ay hindi naman kakayanin. Iigsi ang buhay ko, hindi hahaba. Okay. So, yung topic kanina, kung sino ba rito ang nanood? Dahil pwede kong palitan. Sino ang nanood sa YouTube? Yung kanina tanghali. Kung walang nanood, tama, na-sermon ko rin. Pero, panonoorin nyo rin lagi ang YouTube. Napakahalaga po. Marireview nyo yung tinuro ko. No? Pati mga Bible verses, marireview po ninyo. Okay, ang topic po natin sa hapon ito ay ang Trinity. Sino po ang nakakaalam ng Trinity? Ano ba yan? Walang nakakaalam? Trinity? Alam po ninyo, ang Trinity, mayroon tayong isang Diyos, no? Mayroon tayong isang Diyos na mayroong tatlong persona.
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, babanggitin ko po sa inyo, ito lang Trinity ang itinuturo ko na wala sa Bible. No? Wala kayong mababasa sa Bible na Trinity. Bakit ko itinuturo? Wala nang Trinity, pero yung tatlo, di ba? Nasa Bible po, mababasa natin sa Matthew, nung bautismuhan, si Jesus, di ba? Nandito yung mga binautismuhan ko, si Kuya Alex, si Angel Faith, si Malu, at si Ate Halibi. Dito, si Noemi, wala na, nasa kaninang nauna na. Okay, di ba? Nang bautismuhan, si Jesus, ang sabi ni Jesus kay John the Baptist, sige bautismuhan mo ako. At sabi nga ni John the Baptist, ay, hindi ako karapat-dapat ni magkalat ng sintunis sa iyong sapatos. Pero sabi ni Jesus, gawin mo, dapat mong gawin dahil ito ay nararapat na talagang walang exempted, lahat babautismuhan. Kaya diba sabi ko, utos ni Lord na bautismuhan tayong lahat. At kaya nga, nabautismuhan yung 7 noong February 23. Okay, nagsalita, nung binabautismuhan si Jesus, nagsalita ang Diyos Ama. Ano yung sinabi ng Diyos Ama? Bago ko kayo binautismuhan, itinuro ko yun. Ang sabi ng Diyos Ama, ang lubos kong kinalulugdang anak. Si Jesus, ang lubos daw niyan kinalulugdan. Ibig sabihin, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang anak na si Jesucristo. At pangalawa, sa kalagitnaan, ano ang nakita? Ang Holy Spirit na nag-anyong kalapati. So, yung tatlo, yung Trinity, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pero hindi po sila tatlo. Liliwanagin ko lamang po. Mayroon po tayong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Ano ba yung tatlong persona? May kanya-kanya pong pangsyon. Ang Ama, nagtrabaho siya o pangsyon, trinabaho niya noong lumang tipan. Ang Ama, nakakausap ang tao. O, sino ang masasabi niyo? Sino ang nakausap ng Ama? Pakisabi nga sa akin, kahit isa. Ang dami niyang kinausap. Kahit isa. Kaya dapat talaga tayo nagba-Bible study. Tama. Very good. sabi ng Diyos Ama, sabi niya, Abraham, pumunta ka doon sa dakong yun. No? Adalhin mo ang iyong anak at ihandog mo. Diba? Marami. Si Moses kinausap, si Elijah kinausap, si propetang Elias, propetang Samuel, at si Juan nga, si Jacob, nakipagbuno pa. Kaya nabalian ng tadyang si Jacob. No? Okay. So, noong panahon, nakakausap ang tao ng Diyos. Maging si Samuel, bata pa lang, yung propetang Samuel, bata pa lang, kinakausap na siya. Ang sabi niya, gumising ka. Ang akala naman ni Sacerdote Eli, lasing na yung si Samuel nagsasalita. May kinakausap. Ang kausap ni propetang Samuel, ang Diyos Ama. So, ang pangsyon noong panahon, ang Ama ay nagsasalita, nakakausap. Pero, hindi nakikita. Kasi ang sabi sa lumang tipan, kapag nakita mo ang mukha ng Diyos, mamamatay ka. Kaya nagpakita ang Diyos kay Moses. Ano ang ipinakita ng Diyos kay Moses? Ha? Ano? Tama ang asawa ko. Nakita ni Moses ang likod ng Diyos. Nakita. At nung magsalita ang Diyos, apoy, naglalagablab na apoy sa puno. Nagsalita ang Diyos na hubarin mo ang iyong panyapak, Moses, sapagkat ang lugar na to ay banal. No? Okay. So, yun po ang trabaho ng Ama. Pagkatapos, kasi nasira yung plano ng Diyos
na maging banal ang lahat ng tao. Dahil si Adan, di ba, nasabi ko na sa inyo, nagkasala. Kaya sila ay pinalayas, isinumpa. No? So, plan B, dapat magkatawang tao ang Ama. Di ba? Nabanggit ko na rin sa inyo yan. Kaya si Jesus po, ang Ama at Anak ay iisa. Di ba? Mababasa sa John 10:30. I and my Father are one. Sabi ni Jesus. Ako at ang Ama ay iisa. Sabi nga ni Philip sa John 14:7-8, sabi ni Philip kay Jesus, ipakita mo naman sa amin ang Ama, makukuntinto na ako. At ang sagot ni Jesus, di ata't Pilipi, matagal mo na akong kasama. Ibig sabihin, hindi mo nakikita ang Ama. Ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At ang nakakita sa Ama ay nakakita na sa Kanya. So, talagang iisa sila. No? Kaya maliwanag na, ba't ako napunta dyan? So, pangsyon. Ang trabaho noon, nagsasalita. Nagkaroon tayo ng bagong tipan. Diba? Ano ang bagong tipan? Sa panahon na ni Jesus. Ipinanganak siya ni Maria. Kaya nagpangsyon po. Nakikita harap-harapan, personal, nakikita si Jesus. Kaya marami noon na hindi naniniwala na Diyos kasi nakikita siya. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, pumunta ngayon si Jesus, hindi nagpakita noon, nakaupo diyan. Kikilalanin niyo bang Diyos si Jesus? Ikasamahan natin eh. Di ba? Hindi tayo ganon din si Jesus noon, nakikihalubilo sa mga tao, nangangaral, gumagawa ng himala, di ba? Pinakain niya ang 5,000, no? Nagpagaling siya ng bulag, yung pilay nakalakad, no? Lahat, bumuhay siya ng patay, kasama na si Lazaro, yung kaibigan niya, binuhay niya. Pero ayaw pa rin nilang maniwala. Yung babaeng may sakit, 12 years na dinudugo, hindi gumagaling, naubos ang kayamanan. Sabi sa banal na kasulatan, naubos ang kayamanan niya, hindi pa rin siya gumagaling. Pero no, nasa isipan niya, sabi niya, mahito ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. No? Ang ganda ng pananampalataya niya. Kaya nang mahipo niya, napansin ni Jesus, may lumabas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Kasi gumaling ang kagayan. Gumaling yung dinudugo. For 12 years, dinudugo siya. Gumaling. Kaya, sabi niya, sino yung humipo sa akin, sabi ni Jesus? Ang sabi naman ng mga apostolis, siyempre sa dami ng tao, siksikan tayo, maihipo ka talaga. Okay. Ang ibig sabihin ni Jesus, nang mahipo siya, lumabas yung kapangyarihan. Dahil yung paniniwala nung dinurugo for 12 years na may sakit, sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan. Gagaling ako. Pinagaling ko. Pinagaling. Kaya ang sabi naman ni Jesus, kasi umamin yung babae, ako po ang humipo sa laylayan ng iyong damit. Ang sabi naman ni Jesus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang ibig sabihin, pinagaling siya dahil naniniwala siya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling ako. Kaya by faith, kaya tayo kung mayroong karamdaman, maniwala tayo na ang Diyos natin ay dakilang manggagamot. O kaya nga, nung nagsalita ako sa broadcasting, lahat na may karamdaman dito, si Sister Annalyn, si Ate Beth, si Ate Lenny, si Ate Mel, at pati yung asawa ko nga, nakalimutan ko. Nagtatampo, ano ba yan, ang asawa mo, hindi mo man ako binanggit. Kaya, nung sumunod na Webes, yung Martes, hindi ko siya nabanggit. Nung Webes, special siya ang binanggit ko na bigyan ng kagalingan. No? Kaya hindi na yan nagtatampo sa akin. Okay, kasi alam nyo, ang katotohanan, basahin po natin sa 1 John, sa James, Santiago, chapter 5, verse 16. Ang sabi po doon, the prayer of righteous is what? Ano? Effective. Yung isa. Dalawa yun eh. The prayer of the righteous is powerful.
Sino po ang righteous dito? Pakitaas ang kamay. Cross-examine. O ako, righteous. Amen! Amen! Tayong lahat na believers ay righteous. So tayo, believers, may authority tayo, may kapangyarihan tayo. Hindi lang ako ang pwedeng magpatong sa ulo ninyo na ipagdarasal kayo na pagalingin kayo ni Lord. Pag gumaling kayo, hindi ako ang nagpagaling. Si Jesus. Through prayer, dahil sa panalangin, di ba? The prayer of righteous is powerful and effective. James chapter 5 verse 16. So, lahat tayo na believers, lahat ng nananampalataya, pwede na rin kayong magpatong sa anak ninyo kung may sakit, kapatid ninyo, mahal ninyo sa buhay, mother ninyo, tatay ninyo na may karamdaman, lolo't lola ninyo, ipag-pray po natin dahil James 5:16, the prayer of a righteous is powerful and effective. Epektibo, makapangyarihan. Okay, so, ba't tayo napunta dyan? Doon tayo, balik tayo sa Trinity. God the Father, nagsalita noong panahon. Pero ang sabi ko mayroon tayong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sino nakakaalam ng triangle? Siguro, alam naman natin yan. Ang triangle, sa taas ang itaas, no? Yung matulis. Pagkatapos dito sa baba, may dalawa. Na-example ko na yan na ang mag-asawa dapat love triangle para lalo kayong i-bless, lalo kayong pagpapalain. Pero hindi love triangle na dalawang lalaki, dalawang babae, isang lalaki. Hindi po yun. Ang ibig kong sabihin, sa itaas, si Jesus, sa kanan, ang tatay, sa kaliwa, ang mother. Yan po ang love triangle. Ngayon, uulitin ko po. Triangle po yan, Trinity. Dito sa kanan, sa baba, ang Ama, Father. Sa kaliwa, ang anak. At sa taas, sino? Siyempre, yung pangatlo, ang Holy Spirit. So, ang ibig sabihin, kasi talagang ang Holy Spirit ay Diyos. Mababasa po natin yan sa John chapter 4, verse 24. God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi, walang larawan, hindi nakikita. No, hindi reborto. God is Spirit. Kaya po ang function ngayon, no? 'Di ba? Nagfunction ng Ama, nagsalita noong panahon sa mga propeta, nagfunction ng anak, nagkatawang tao, namatay sa krus para sa mga kasalanan natin. Yun ang purpose. Yun ang kanyang plano. Mamatay. Dahil kung hindi siya mamamatay sa krus, kawawa tayong mga nilalang. Israelita lang ang saved. Tayo, Gentiles, hindi tayo maliligtas. Kaya yun ang plano na si Jesus ay nagkatawang tao para mamatay. At mababasa po natin sa Roma chapter 8, verse 9. Kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, ikaw ay nasa laman pa. Kaya nga, nang umakyat si Jesus, ang Espiritu niya, iniwan niya dito sa atin. Kaya yung Espiritu ni Jesus, ang siyang nakakausap natin. Yung Espiritu. Kaya, sa panahon ngayon, hindi na nagpapangsyon ang Ama. Bagamat siya ang totoong Diyos. Bakit hindi na? Hindi na rin nagpangsyon si Jesus. Bakit hindi na? Kasi tapos na yung kanilang pangsyon eh. Ang Ama, naging anak, pangtapos na rin, ang nagpapangsyon po sa panahon ngayon ay ang Holy Spirit. Pwede ba? Pupunta kayo dyan, hahanapin nyo si Jesus. Nasaan ka, Jesus? Hindi mo makakausap. Nasaan? Ama, marami ngayon nananalangin. Ama, ama ko po. Hindi mo yan makakausap. Ang dapat mong kausapin ngayon, kaya nga tayo ay Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ulitin ko, hindi sila tatlo,
Sila ay iisa. Ang iniwan ni Jesus, pag-akyat niya ay ang Holy Spirit. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, nakakausap ko ang Holy Spirit between 3 a.m. to 5 a.m. Bakit? Yan ang magandang makipag-ugnayan sa Diyos, makipag-usap sa Diyos dahil napakatahimik. Kaya nga ako, nakikinig ako ng audio Bible. Nilalagay ko sa tainga ko yung headphone dahil ayaw ko maistorbo ang asawa ko, natutulog siya. Para na rin ako nagbabasa kasi mayroong audio Tagalog, mayroong audio English Bible. So para na rin ako nagbabasa kahit madilim, naririnig ko. Maya-maya, may insight na ibinibigay sa akin ni Lord. Ano yung insight? O, naikwento ko na nga kanina kay Ate Adili. Narinig niya rin pala. Pinodcast ko na po sa Media House Express. No? Na dati, ang alam ko, patatasin ko ang kamay, maliban kay Ate Adili. Sino po ba sa inyo ang naniniwala na there is a perfect church? Kasi karamihan kasabihan natin, there is no perfect church. Diba? Okay lang yan. There is no perfect church. Sang-ayon po ba kayo? There is no perfect human. Sang-ayon ba kayo? Pero kung nanood kayo nung Martes yata yun o Webes, napanood nga ni Ate Alili na tinanong ko sa kanya, alam niya. Okay, tatanungin ko kayo, maliban kay Ate Alili, mayroon bang perfect church? Opo, bakit? Tama ang sagot. Bakit? Okay, tama. Okay. Kasi dati, ang kasabihan, there is no perfect church. There is no perfect human. Pero sinabi sa akin ni Lord, one day, alas 3 ng madaling araw, sabi niya, tinanong ako Pastor, totoo ba na walang perfect church? Opo, kaya na ang talagang kalat na kalat eh. Kahit nga asawa ko noon nagsasabi yan, there is no perfect church. Sinasabi niya dito sa pulpito, there is no perfect human. So, sabi sa akin ni Lord, maling-mali ka, Pastor. Mayroong perfect. Bakit? Anong church po ang perfect? Di ba pinagkatiwalaan, sabi ni Lord? Di ba pinagkatiwala ko ang si Jesus ang daan? Sino ba nagmamayari niya? Di ba siya, sabi niya, ako ang nagmamayari niya, hindi ikaw. Hindi ikaw, Pastor San Miguel, ikaw ay pinagkatiwalaan ko lang na pamahalaan. So, ang nagmamayari ay ang Diyos. Ano ang sabi niya? Hindi ba ako perfect? Sabi ni God. Sabi ko, uy, perfect nga kayo. Hindi kayo nagkasala. Kayo lang nakasunod ng kautusan. Lahat. Kayo ang gumawa, maging ang kabanalan namin, maging ang pagka-righteous namin, kayo po ang may gawa. So, ang church dito, sa 184 4K, subdivision, Tabon 2, Kawit, Cavite, sabi sa akin ni Lord, perfect yan. Bakit perfect? Siya ang nagmamayari, hindi ako. Matagal ko nang sinasabi sa inyo noon pa, nasa taas pa tayo. Hindi ko pag-aari ang church na ito. Pinagkatiwala lang sa akin para pamahalaan, para wag mawasak. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Ang ganda ng bilang niya ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow! Lucky 13 tayo, no? Kompleto. Very good na yan. So, sabi niya, perfect ang church na ito. There is perfect pala church. At yung human, sabi niya, perfecto rin. Payag ba kayo? Perfecto kayo? Pakitas nga ng kamay yung mga perfectong tao. Amen. Perfect. Pero, hindi po tayo naging perfecto sa mga mabubuti nating gawa. Alam niyo kung bakit? Pag hindi kayo perfecto, hindi kayo nagtaas ng kamay, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung nagtaas ng kamay, kasi ang hindi perfecto, hindi tatanggapin sa langit.
Gatuldok man ang kasalanan mo, hindi ka tatanggapin. Kaya lang, yung pagka-perfecto natin, no? Siya ang may gawa na naman. Yung kabanalan natin, siya ang may gawa. Yung pagsunod sa kautusan natin, siya ang may gawa. Ganon kabuti ang Diyos. No? Napakaganda. Oh, mayroon akong sanang sasabihin, inagaw na naman. Sandali, iinom ako para maintindihan natin. Perfecto tayo. Yun na nga. Hindi ko sinabi. Ayun, naalaala ko na. Alam mo nyo ba, di ba tinanong ko si Lord, mayroon bang perfectong tao? Sabi niya, oo naman. Ito ang maganda, pakinggan natin. Sabi niya sa akin, pakinggan nyo. Ang sabi ni Lord, ibigay mo ang Hebreo chapter 12, verse 2. Sino ang nakakamemorya? Pakitaas ang kamay. Hindi ko pag-recite. Hebreo 12:2. Di ba matagal ko nang itunuturo sa inyo yan? Di ba? 10 verses to memorize and to apply. Yang Hebreo 12:2, ikasyam po yan sa 10 verses. Ikasyam. O ano ang sabi doon? Fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Di ba? Sa Tagalog, ituon daw natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. So ito na ang sasabihin ko sa inyo. Pag nandito kayo sa loob, yun ang sabi ni Lord, yung katabi mo, huwag mong titingnan. Kasi pag tinignan mo ang katabi mo, halimbawa, may utang yung katabi mo, hindi pa nagbabayad, magagalit ka. Magagalit ka. O kaya, yung katabi mo, sa likod mo, sa harapan mo, chismosa. Nakikita mo yan, chismosa, hindi ka perfect kasi nagagalit ka eh. Ang tawag ko dyan, member-centered, di ba? Member-centered, nakatingin ka sa kapwa mo eh. No? O, minsan ganito pa. Di ba, ilan ba pastor dito? 2, si Pastor Dan at ako. Minsan tayo nagiging pastor-centered. Kasi, gusto ko si Pastor Dan. Kasi maganda magkuhan, may PowerPoint. Ayos ang kanyang laptop. Ako sira. Nakikita lahat yan. Nababasa ninyo. Kaya gusto ko si Pastor Dan. Mayroon naman yung panghapon. Mas gusto ko si Pastor San Miguel. Kasi mahilig kumanta yan. Diba? So, yung pinakikita ko, pag ganyan tayo, namimili tayo ng pastor, ang tawag po dyan, pastor-centered. So, ang utos ni Lord, Christ-centered. Siya lang ang titingnan natin. Kaya pag nandito kayo, nakaupo kayo dyan, hindi mo makikita ang mama mo, hindi mo nakikita ang papa mo, hindi mo nakikita ang kapatid mo. Dahil karamihan sa magkakapatid, nag-aaway-away pa. Totoo yan. Kaya pambihira na ang pamilya Orgulyo ay nagkakaisa. Nandito kayong lahat. No? Dahil kung may kagalit kayo, ayaw ko doon. Nandoon si Ate Alili. Hindi ko man lang mautangan eh. Ang dami namang pera yan eh. Kaya galit ako dyan. Oh, diba? So, ang turo ni Lord sa akin, ituro ko daw sa inyo ang Hebreo chapter 12. No? Dahil ang katabi mo na hindi nagpapautang sa iyo, hindi ka magagalit, hindi mo makikita. Kasi Christ-centered ka. Nandiyan ka nakaupo. Si Jesus ang tinitignan natin. Perfect si Jesus. Siya ang nagmamay-ari nito. Pangalan niya mismo. Kaya, perfect tayo. At hindi lang yan. Magkakaisa tayo. Kasi hindi mo nakikita yung katabi mo, yung kagalit mo. Hindi mo yan makikita kasi, di ba? Huwag kakalimutan, yan ang kahalagahan ng Hebreo 12:2 na kapag nakaupo kayo dyan, wala kayong katabi, kundi si Jesus ang nakikita natin. Sang-ayon ba tayo? Magkakaisa tayo, magkakaroon tayo ng unity. Walang pangsyon. Paksyon ba tawag doon? Kasi sa loob ng church, nasabihin ko sa inyo ang katotohanan. The truth will set you free. Wala pong nagkakasundo
sa church. Paksyon, lalo na pag may pastor. Marami nga, mga sikat na. Nasabihin, ay, mamaya ako sa panghapon kasi gusto ko yung pastor. Tagalog kung mag-sermon. Ay, gusto ko sa umaga class. English. English, di ba? Ganon. At air condition pa. O, karamihan ng gusto ng mga tao sa air condition. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa inyo. Garahe lang tayo, nandito kayo. Samantalang in-offer ko sa inyo ang, yan si Ate Mel ang testigo. Diba? Pati si Angel si Liliana, nakarating kayo sa CCF, diba? Sabi ko, ba't na tayo magtatayo? Ang sarap na sa CCF, diba? Air condition. Pero makulit talaga dahil alam ko si Lord ang may gusto. Kinulit ako ni Ate Lene, mga original Ate Lene, Ate Crispy, Di Castro, Ate Mel, Ate Marie, Ate Lani, Ate Beth, Ate Ana. Sila ang nagsabi, magtayo na po tayo, nag-umpisa tayo sa taas. No? So, bakit ako napunta dyan? Ang gusto kong makita natin, dapat lang talaga tayo Christ-centered. Kaya kahit hindi tayo air condition, nandyan kayo. Nagmamahal kayo sa Diyos. Naubos na ang oras ko na. Kasi sabi mo kanina, umpisa tayo, alas 5:10, magtatapos tayo na alas 6:10. At least, nasabi ko sa inyo ang pangsyon. Ito pa, hindi, tutuloyan ko na. Kasi napakahalaga, kanina rin hindi ko nasabi. Ang sabi sa akin ni Lord, no? Tatanungin ko kayo, ilan ba ang Katoliko? Pag may nakatama, may regalo. Bibigyan ko ng regalo. Sa Pasko mala. Ilan ba ang Katoliko? Madami. Hindi, yung Katoliko, hindi yung tao. Yung religion ng Katoliko. Isa. Sino pa? Dalawa. Titigilan ko na dahil baka tumama na. Walang tumama. Isa, dalawa. Tatlo po ang Katoliko. No? Ang Katoliko po nagpasimula sa Roman Catholic. Roman Catholic po ang kauna-unahan. Pero nung wala pang Roman Catholic, ano ang religion nila? Kasama si Jesus. Kasama yung mga apostolis. May regalo na naman. Ano ang religion nila? Wala pa nga si Kristo. Kaya wala pang Christian. Nung wala pang Christian, ano ang religion nila? Kaya Bible study, mag-Bible study tayo para malaman, no? Judaismo. Diba? Judaismo sila nung panahon. Pati si Jesus, Judaismo yan. Pero nung magpakilala na siya, doon na lumabas yung Kristiyano. Kaya doon na rin lumabas ang Roman Catholic. No? Ang Roman Catholic, ipinituro po yung tatlong yan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. May iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Ano ang pangalawang Katoliko? Orthodox Catholic. Ano yung Orthodox Catholic? Sa Roma kasi, ang Diablo gumagawa ng paraan. Yung ginawa sa atin dito, dapat 19 na tayo, marami na tayo. Anong ginawa ng Diablo? Hinati tayo, nawala yung 32. Umalis. No? Pero hindi ko naman pinaalis. Inalis ko sa katungkulan. Is right, karapatan ko yan. So, nahati po ang Roman Catholic, Orthodox. Ang sabi, isa sa East, isa sa West. Kaya, kung sa Roman Catholic ang West, sa East, yung Orthodox Catholic. Tayo, ano tayo? Christian. Ano pa? Yung Katoliko. Tatlong Katoliko, ang tawag po sa atin, Evangelical Catholic. Evangelical. Kaya, yung tatlong yan, Roman Catholic, Orthodox Catholic, at Evangelical Catholic, para pareho po yung Katoliko. Para pareho po yung naniniwala sa Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero hindi tatlo. Paalaala ko, mayroon tayong iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Kanya-kanyang trabaho. Trabaho ng lumang tipan, trabaho ng bagong tipan. At nung umakyat si Kristo, si Jesus,
naupo sa kanan ng Diyos Ama, ang Holy Spirit naman po ang kumikilos ngayon. Diba? Gusto nyo bang makita si Jesus? Buhay, katabi nyo ngayon? Mangyayari ba? Hindi yan mangyayari. Kasi ang Holy Spirit na ngayon ang kumikilos. God is Spirit. Okay, so ang sabi sa akin ni Lord, no? Dito na ako magtatapos. Na-extend ko mga 10 minutes. Ang sabi sa akin ni Lord, huwag mo, igalang mo ang Roman Catholic. Diyan kayo nang galing. Igalang mo ang Orthodox Catholic. Igalang mo ang Evangelical Catholic. Ano nga pala ang trabaho ng Evangelical Catholic? Pag sinabing Evangelical, Ebanghelyo, pansinin nyo, ang Roman Catholic, hindi na po yan mag-i-ebanghelyo. Hindi na mag-i-evangelize. Ang dami na po niya. Ang dami na. Kaya sila, wala na silang misyon. Ang trabaho po ng evangelical, tulad ko, at itinuturo ko sa inyo. Ano ang laging itinuturo ko? Matthew 28:19. Therefore go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Yan po. Nag-i-evangelize tayo. Ako, lalo na ako, naitayo to, church na ito, sa Bible study, yan ang katibayan. Di ba, Ate Ben? Sa Bible study. So, nag-i-ebanghelyo po ako bilang pastor. Nang mag-ebanghelyo ako, ito na, nagkaroon na tayo ng church. Kaya tayo ay ang tawag, Evangelical Catholic. Siguro hindi nyo na makakalimutan yan. At ang sabi sa akin ni Lord, ang Roman Catholic, ang Orthodox Catholic, at Evangelical Catholic, iisa lang yan. Isang pinapaniwalaan. Kaya huwag kayong magsiraan. Huwag mong sisiraan ang Roman Catholic, ang Orthodox Catholic, huwag. Dahil lahat yan, ni Kristo. At sabi pa nga, maging ang Iglesia ni Kristo, huwag mong sisirain yan. Huwag niyong maniwala kayo na iyan din ay akin kasi Iglesia ni Kristo yan, di ba? Tayo si Jesus ang daan. Ang Iglesia ni Kristo, bagamat tao lang sa kanila si Kristo, igalang po natin. Kasi yung Ama, ganun din tayo. Kaya tayo ay sigurista. May Ama na, may Anak pa, may Holy Spirit pa. Pero ang Iglesia ni Kristo, isa lang, ang Ama lang. Diba? So, igalang din, sabi sa akin ni Lord. Dahil, di ba, ano ang batas ko rito? Love, pag-ibig. Huwag mong sisirain sila. Lahat akin yan. Dahil lahat, kaya nga, di ba, ang pangako kay Abraham, pararamihin kong iyong lahi kasi dami ng bituin, kasi dami ng buhangin. Kasama lahat yan. Basta may Jesus Christ. Yung isa, di ba? Jesus, Miracle Crusade. Kanya rin yan. Yung GIL. Ano bang GIL? Jesus is Lord. No, kasama rin. Akin yan. Kanya. Para kumpleto ba? Ako naman, bagong tayo, para sa mga baguhan. Ako masaya. 47 na ang tumanggap dito sa atin. 42 na ang nabautismuhan. Kaya, thank God. Hindi ako may gawa niyan. Si Jesus. Dahil hindi kayo magpapabautismo dahil sa akin. Hindi ko kaya yan. Kaya kayo nabautismuhan. Kaya kayo tumanggap sa Kanya dahil kay Kristo. Siya ang may gawa. So, purihin po kami. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa akong ito na bagaman kapos kami sa oras. Pero maliwanag naman po na natuturuan ko ang bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko po, Lord, na nawa ay pakinggan nila ang YouTube para lalo nilang maunawaan kung saan ko po binabasa sa Bible verses. Dahil napakahalaga po na hindi po ako nagsisinungaling. Lahat ng sinabi ko sa Bible verses ay totoo po. At dapat namin po ipamuhay. Ito po ang dalangin na binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Ngayon naman po ay tinatawagan ko yung dalawa, si Angel Faith at saka si Malu na maghahandog ng tanging awit. Lapit na kayo, hindi naman kayo maawit para sa amin, para sa Panginoon.
Salamat mga kapatid. Nakita niyo kung gaano katatapang ang lahi ng orgulyo. Pag tinawag mong umawit, talagang tayo kaagad sila. Yan ay pasimula pa lamang mga kapatid. Nanginginervyos pa yan. Sa susunod niyan, may tiwala na yan sa kanilang boses. No? Ganyan talaga pag-una. No? Sa susunod niyan, kayo pa rin ang aawit para gumanda lalo ang inyong mga boses. No? Practice makes perfect. No? At sa gabing ito, masaya ako sa narinig ko ang boses itong dalawang ito. No? Salamat sa Panginoon dahil sa kanilang, tandaan niyo mga kapatid, hindi kayo umaawit para sa tao. Umaawit kayo para sa Panginoon. Amen. Kaya purihin natin ang dalawang ito. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang biyaya ng boses. Tandaan ninyo, kayo lang ang may boses na ganoon. Ha?
Bakit iba-ibang timbre eh, di ba? Hindi sila natakot, no? Hindi sila natakot. Thank you mga kapatid sa uulitin. At ngayon naman po ay, bago ko po ipanalangin ang ating mga handog, nais ko pong dalhin sa tawag dito pagbabalita, no? Sa next week, maaring mai-release na yung inyong mga certificate of baptism. Sayang Ate Mer, wala ka dito noong binautismohan sila, lalo na si Kuya Alex. Lumutan si Kuya Alex. Nag-swimming. No? So, ganoon talaga. No? Salamat sa Panginoon sa mga pusong handang tanggapin si Jesus. At napakasaya ng mga event na yon. No? Lumutan din ang tiyan ni Ate Aleli. Dahil siya ay buntis at sabi niya malamig daw ang tubig. Ang ganda kasi umaalon-alon. Salamat naman na nandito din si Ate Jennifer na matagal ko nang hinahanap. Hinahanap din kita dahil. No? At nagpapasalamat din ako sa isang kabataan na nakita ko muli after several months. Na? Si Ate Pia. Next Sunday dito ka ulit ha. At para po ngayong special na gabing ito, awitan natin ang happy birthday si Shika. Na? Birthday niya ngayon. Awitan natin Happy si birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. At nawa ay lumaki ka sa kalinga ng Panginoon. Huwag kang magbintis ng pagpunta dito at makikinig kang lagi sa salita ng Diyos. Upang kayo ay lumaking may gabay sa Panginoon. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa gabing ito. Salamat o Diyos sa biyaya mo, Panginoon, na ang Orgulyo family ay nandito po. Panginoon, buo ang kanilang bilang. Salamat sa puso nila, Panginoon, na bukas upang tanggapin nila ang lahat ng biyaya ng salita mo. Sa gabing ito, pinagpapasalamat ko rin at aking dinadalangin, Panginoon, ang buhay ni Ate Adeli. Malapit ang siyang mga anak, o Diyos, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang siyang manguna, Panginoon, sa kanyang panganganak na, o Diyos. Patuloy mo po siyang ingatan at subaybayan na ay walang komplikasyon na maaring na mangyari. Panginoon, kundi isang payapang panganganak ang ipagkakaloob mo sa kanya. Ganon din si Ate Mel. Salamat sa kagalingan niya. Kagalingan, Panginoon, na natanggap niya mula sa iyo. Salamat o Diyos na nawa ay patuloy mo po ingatan si Ate Mel. Ganon din, salamat din sa buhay ng mga kapatid kong ito, mga anak namin sa pananampalataya, lalo na ang mga kabataan, si Pia at saka si Chika. No, Panginoon, patuloy po silang ingatan at subaybayan. Lumaki sila sa iyong kalinga, Panginoon. Ilayo po ang mga kapatid kong ito sa lahat ng uri ng kasamaan, Panginoon, maaring dulot ng Diablo. Patuloy ko rin po inaalaala si AJ na nasa barko, o Diyos. Ikaw po ang humawak sa kanyang buhay, maging ang kanyang barko na sinasakyan, maging si Iyon at ang kanyang daddy na nasa China, ingatan mo po sila, Panginoon, maging sa kanilang pag-uwi, o Diyos, hawakan mo po ang buhay nila, Panginoon. Ganon din po si Kuya Alex sa kanyang paghahanap buhay na mga Panginoon, patuloy mo po siyang ingatan at subaybayan. Ganon din si Malu, si Ana, Panginoon, sa kanyang pagiging nanay, na Panginoon, turuan mo po siyang mabuti, Panginoon, paano niya parakihin ang kanyang anak, maging ang kanyang asawa, Panginoon, patuloy ko pong minadalangin, maging ang trabaho ng kanyang asawa, at ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy kong tinataas sa iyo. At sa gabing ito, patuloy ko pong tinataas sa iyo, Panginoon, ang mga biyaya ng paghahandog, Panginoon. Nawa, paspasan mo po ang mga kamay na nagsipaghandog, Panginoon, ibalik mo po ang higit pang pagpapala sa kanilang buhay at patuloy mo po pasaganahin ng gayon na lamang, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Dinadalangin ko po na magpatuloy si Jennifer sa tahakin na pinagkaloob mo sa kanya. Huwag niyang alalahanin ang buhay sapagkat ang sabi ng Panginoon, higit niyang mahal ang kanyang mga anak isa sa ano pa bang bagay.
Kaya kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy, patuloy din ang ginagawa nating Bible study tuwing Martes, no? Martes ng hapon, alas 5. At sa Fridays naman, doon ginaganap ang Bible study sa tahanan ng mga Kaldihon, no? Kung sino man po yung merong spare time, ay patuloy tayong dumalo sa mga pagtitipon. Nakalimutan kong bagitin si Ate Gemma. Pasensya ka na, Ate Gemma. At pagpalain ka nawa ating ng Panginoon. Ang dalangin ko po ay lagi kang nandito. No? Huwag kang papanta, Gemma, sa pagdalo dito dahil ikalalago yan ang iyong pananampalataya. Without faith, you cannot see. Sino ang makikita natin? See God. No? Kapag tayo ay may pananampalataya, nakikita natin ang Panginoon. At nawa, sa susunod pang linggo ay mapuno nga tayo ulit katulad ng ganitong bilang natin o higit pa. At sa ating pagwawakas, tinatawagan ko si Pastor kung may mga church concern ka, ang dalangin, pastoral at ang bendisyon. Nanyayang ko po tumayo ang kapulungan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay dinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. At kung mayroon po mga kapatiran na wala pa pong hanap buhay, akin nga pong idinudulog sa iyo, nawawan po Lord, akutin po ninyo na magkaroon din sila ng trabaho. At sa gabi nga pong ito ay hinihingi ko ang iyong basbas, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaaminawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Ano naman ang kata niyo? Lagi na. Lalaki pa rin ba yun? Andre. Pag Diyos. Practice kayo at maganda na yung tama boss. Ingat kayo. Andre lang. Bukas na, bukas. Wala na to? Bukas sa inyo, alas 4. Wala na to? 5, 6, 27, 1, 8, 20.